Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang
magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Sabado na naman. Tuwing Sabado, dapat sa poll ang pinag-uusapan at diskusyonan. Dapat swak ang pag-uusapan. Heto na ang programang Sapul Ka sa kwentuhang pagtutuunan sa DZRH sa pool. Sabado, kasama ang nag-iisang Man from Manila, RH29, Boy Gonzales. Kaya ilag lang ha, baka tamaan ka ng DZRH sa pool. Sabado. Magandang gabi Pilipinas, ako si Boy Gonzales. Dartong muli ang Sapul, Sabado sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito po sa Sapul, Sabado Headlines. ICC kinumpirmang wala pang inilalabas na arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Sapul Sabado. Nicolas Kaufman kumalas na bilang abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Sapul Sabado. PGMN na founder Mabanta, apat na iba pa, nakalaya na matapos magpiyansa. Sapul Sabado. Bagyong Kaloy, pumasok na sa PAR, hindi maglalandfall ayon sa Pag-asa. Sapul Sabado. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Sapul Sabado. Narito po ang mga detalye. Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na wala pang public arrest sa warrants na inilabas sa Pilipinas. Kaugnay ito ng napabalitang may ICC warrant na laban kay Senador Bato de la Rosa. Una na sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng warrant pero mag-uumpisa na silang maghanda para rito. Sabi ni Remulla, bumuo na sila ng task force na mayroong 10,000 na tauhan para sa posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Kinumpirma naman ni Remulla na si De La Rosa ay nasa Davao Region. Matatanda ang unang sinabi ni Ombudsman na Boying Remulla sa DZRH noong Nobyembre ng nakalipas sa taon na naglabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay De La Rosa. Mula noon ay hindi na muling nagpakita pa ang senador. Sapul Sabado. Samantala, nakahanda ang Philippine National Police sa posibleng contingency measure kaugnay ng posibleng pagpaparesto ng International Criminal Court kay Senador Bato de la Rosa. Pero ayon sa PNP, kikilos lang sila bate sa mga legal na kautusan at alinsunod sa umiiral na batas, mga alintuntunin at proseso. Binigyan din ng pambansang pulisan na anumang hakbang kung kinakailangan man ay sasagawan ng may pagtalima sa due process, rule of law at paggalang sa karapatang pantao. Patuloy naman ng maigpit na koordinasyon ng Philippine National Police sa Department of Interior, Local Government at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na ang lahat ng magiging aksyon ay naayon sa umiiral na legal at operational protocols. Kasabay nito, nanawagan ang PNP sa publiko na maging mapanuri at iwasan ang nagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon online. Sapul Sabado. Kakalas na si Atty. Nicolas Kaufman bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity na kinakarat ito kaugnay ng war on drugs. Sa inihaying request ni Kaufman sa International Criminal Court o ICC na may petsang Mayo 8, binigyan din ito na noong pang Marso 31, taong 2026 natapos ang kanyang kontrata bilang abogado ni Duterte.
Bahagi umano ito ng planong ni Duterte na i-reorganize ang kanyang legal team bilang paghahanda sa nalalapit na paglilitis sa kasong crimes against humanity na kanyang kinakarap kaugnay ng war on drugs. Ang tiniyak naman ni Kaufman na hindi maantala ang takbo ng hustisya at mayroong nananapiling kapalit niya na handang humawak sa kaso at dumalo sa nakadakdang status sa conference sa Mayo 27. Sapul Sabado! Inaprubahan na ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang hiling ni Jacob na kumalas bilang Associate Counsel sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong crimes against humanity na kinakaharap ito. Ayon sa korte, alinsunod dito sa pagnanais ni Duterte na ayusin ang kanyang legal team bilang paghahanda sa nalalapit na paglilitis. Nagsumite ng request si Jacob noong Mayo 7 agad na inapruba ng trial chamber sa inilabas na desisyon kahapon Mayo 8. Binigyan din naman ng ICC na hindi maapektuhan ang representasyon ni Duterte sa kabila ng pag-alis si Jacob kasabay ng pagtiyak na manatiling lead counsel at ang iba pang miyembro ng defense team upang itaguyod ang karapatan ng dating leader. Sapul Sabado! Umaasa ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing na di magreresulta sa pagkakantala ang pagkapalit ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso sa International Criminal Court. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, bagamat may karapatan si Duterte na pumili ng sariling counsel ay hindi dapat ito magreresulta ng panibagong delay. Nauna nang inapruba ng ICC ang pagkalas ni Associate Counsel Jacob na sa defense sa team ni Duterte. Sa kabila nito, nangako umano si lead counsel Nicholas Kaufman na dadalo ang bagong lead lawyer sa status conference. Pero git ni Conti, pangunahing hangarin ng mga biktima na magsimula na ang paglilitis sa pinakamadaling panahon. Sapul Sabado! Nakalabas na ng kulungan si Peanut Gallery Media Network o PGMN na founder Franco Mabanta at 4 na iba pa matapos makapagpiyansa. Kaugnay ito ng kasong robbery extortion na isinampalabas sa kanila dahil sa umunoy pangingikil kay dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez. Pinalaya sina Babanta at ang 4 niyang kasama matapos makapagpiyasa ng tig 120,000 piso. Matatandang inaresto ng NBI ang 5 sa isang entrapment operation noong Martes ng gabi, Mayo 5. Mariin namang itinanggi ni Mabanta ang extortion at iginit na isang setup ang pag-aresto at wala umano silang ginagawang krimen. Sapul Sabado! Inisyuan na ng sapina ng National Bureau of Investigation ang angkor ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero kaugnay ng umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Batay sa nabagit na sapina, inatasa si Hero na magtungo sa NBI sa Lunes, Mayo 11. Ngunit tayo sa legal counsel ng PGMN na si Atty. Bernice Rodriguez, wala silang natanggap na kopya nito, gayong maghapon naman silang nasa tanggapan ng NBI kahapon. Si Hero ay isa sa mga umano'y kasabwat ni PGMN na founder Franco Mabanta para mangikil umano ng 350 milyon kay Romualdez. Sa ngayon ay nakapit pa rin sa NBI detention facility si Mabanta o nakalabas na, nakapagpiyansa na at 4 na iba pa matapos mabigong nakapagpiyansa na nga
kanina. Nabatid na agad na binura ni Hero ang kanyang mga social media account matapos maaresto sina Mabanta. Sapul Sabado. Na-expel na mula sa Philippine National Police Academy ang 42 kadete nito dahil sa pananahimik sa nangyaring hazing sa barracks ng PNPA o Philippine National Police Academy sa Silang Cavite noong Abril 3. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nasaksihan mismo ng mga na-expel na kadete ang pambubuhos ng muriatic acid at drain cleaning chemical ng ilang upperclassmen sa katawan ng 22 underclassmen. Giit ni Remulla, pinanood lamang, nanahimik at nagtulog-tulugan ang mga ito habang nangyayari ang karahasan. Bagamat hindi kinasuhan, binigyan din ng kalim na dapat lamang napatalsikin sa PNPA ang mga nabanggit na kadete dahil sa pagtanggi nilang tumestigo at magsalita tungkol sa insidente. Una rito kinasuhan na ng paglabag sa anti-hazing law ang 7 PNPA cadet at 2 pulis dahil sa nasabing hazing incident. Sapul Sabado. Samantala, pumasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na Hagupit. Ayon sa Pag-asa, tatawagin itong Bagyong Kaloy. Sa forecast, manatili lamang ang bagyo sa karagatan ng bansa at hindi na inaasang maglalandfall. Inaasa namang ihina ito simula bukas na magiging isang low pressure area na lamang pagsapit ng Lunes. Sapul Sabado. Abiso sa mga motorista, nakaamba na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng mag-rollback ng humigit kumulang sa 950 pesos ang diesel habang 13 pesos sa kada litro ng kerosene. Halong bad news naman dahil may inaasang hanggang 50 centimos taas presyo sa kada litro ng gasolina. Batay sa pagtaya na sa 5 araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado. Sapul Sabado. Samantala, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsaayos ng gumuhang baging ng Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur sa bayan ng Tuba, Benguet. Ayon sa Department of Public Works and Highways, mahalaga maayos agad ang kalsada dahil sa natiling peligroso. Nagdudulot din umano ito ng mabagal na daloy ng trapiko para sa mga turista, motorista at mga commuter na bumibiyahe paakyat at pababa ng Baguio City. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, sisimulan na sa Lunes ang rehabilitasyon ng kalsada gamit ang gabyon na methodology na mas mabilis at mas matibay umano laban sa pagguho. Target ng DPWH na matapos ang proyekto sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Nasira ang nabanggit na tulay sa kasagsagan ng mga Super Typhoon Nando noong nakalipas na taon. Sapul Sabado. Samantala, sisimulan na rin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsaayos ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet sa Lunes. Ito yung matapos masira sa kasagsagan ng bagyong Super Typhoon Nando nitong nakalipas na taon. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, target nila matapos ang pagsayos sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Sapul Sabado. Mababa na ang halaga ng pagpapa-install ng solar rooftop ngayon.
Ito ang naging paghikayat ni Techi Capellan, chairperson ng Philippine Solar and Storage Energy Alliance, sa publiko na gumamit ng nabanggit na alternative energy source. Sa panayam kay Capellan sa special on Saturday, sinabi niya na umabot na lang sa 70,000 ang 1 kilowatt ng solar, 10,000 na bill ng kuryente sa mahigit sa 3,000 kada buwan, kaya ng investment sa pagpapakabit na solar ay mababawi sa loob ng 4 na taon. Pero git ni Capellan, ang tanging magiging mahirap sa pagpapalagay ng solar panel ngayon ay ang napakaraming permit na kunin sa mga ahensya at lungsod. Kasi bago ka maglagay ng solar sa bubong mo, kailangan pumunta ka sa munisipyo o kaya sa City Hall. Kasi kailangan naman nila talaga siguraduhin na safe yung solar mo, hindi makakakos ng sunog at hindi magkakaroon ng problema sa mga kapitbahay mo. Ngayon, ang gusto naman namin, naiintindihan naman namin yon, pero ang gusto namin sana iisa ang requirement ng LGU. Sabi namin sa DOE, pwede ba tulungan mo naman kami, i-harmonize natin yung rule sa lahat ng LGU. Magkaroon tayo ng standard para iisa lang yung madali ang permit. Sapul Sabado! Yan po ang mainit na balitang kinalap ng DZRH News Center. Sa pangalan po ni Kyle Bulyas, ni Billy Domingo, Jeric Barreto, Head Del Moro at Melvin Donato. Ako po si Boy Gonzales, santabayan po programa. Sapul Sabado! Ang oras, 9:21 na po. This time check is tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Kala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kung gumagana, ipinakikinabangan ng tao. Bakit ka pa mag-iisip? Di mangungkya ka na lang. What's ironic about this?
tutuloy na lang. If your tax base is horizontal, you don't need to go vertical. Mag-demand kayo. You should demand. Mag-demand kayo. Better services, better leaders. And this is not an advocacy. We mean it. We practice it. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Iniwanan na ibang pinuntahan, parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila Full Sabado. Magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi Manila. Kamusta kayo mga kababayan? Nako, sobrang init. Luzon, Visayas, Mindanao, Luz Biminda, kamusta na kayo? Maraming lugar sa Pilipinas talagang sobrang init. Sa Manila lang kanina sobra talaga. Tawag doon, para bang lagi kang pagod na pagod. Mga jeepney mo nagliliparan, Hindi ka rin makatulog. di mo nagagandahan. Dahil parang sinisiliban ang katawan mo In your arms, Manila. Kaya nga dumodoble na yung paligo ngayon Kami po ay live na napapanood sa iba't ibang cable channel. Kung dito sa Metro Manila, merong signal, siyempre sa buong Pilipinas, Signal TV, Channel 18. Halimbawa sa Sky Cable, Channel 129, maging sa Destiny Cable, Channel 129. Meron din Cable Link, Channel 3, Bicol CATV System, TBC Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Siyempre, yung iba ay nakikinig sa kanilang mga transistor radio, lalo na po yung mga bumibiyahe patungo sa mga lalawigan. Yung iba kasi pag Sabado, umuwi ng probinsya, halimbawa malalapit lang, Quezon Province, Laguna, Cavite, yung iba dyan sa Pampanga, Bulacan, Tarlac, Lapas Tarlac, dyan sa may Pangasinan. Yung iba papunta po ng Baguio City. Parang medyo malamig. Ingat po kayo sa biyahe. Siyempre yung mga dito naman yung mga nanonood sa atin sa Facebook page ng DZRH News. Paki-ano nyo po, tawag dito, paki-follow nyo po ang DZRH News sa inyong mga Facebook page. Sa inyong mga Facebook, ang Facebook page po ng DZRH News. Siyempre yung mga nanonood sa YouTube. Kamukha nito, live tayo sa YouTube channel ng DZRH Television. I-click nyo na po at mag-subscribe po kayo.
para napapanood nyo po yung mga programa dito sa DZRH, ang number 1 kauna-unang radyo sa Pilipinas. Uy, malapit na yung anniversary namin, ha? Ilang taon na? Jeric, ilang taon na? 86? 87 na, ang bilis, pagka inabot ng 100 years yan, malaking celebration yan. At siyempre sa mga kababayan natin, yung mga vendors sa Divisoria, Blooming Street Market, mga vendors sa mga palengke dyan sa mga probinsya, sa Pasay City. Diba kasi pagdating ng gabi kasi, lalo na sa Divisoria, pagdating ng alas 5, nagdadatingan na po yung mga ano dyan, yung mga biyahero, yung mga kalakal nila galing ng mga probinsya. Samantala, nako, ito yung pinabulaanan to ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga pahayag na ang mga benepisaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ang dahilan daw ng pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco noong Abril. Ayon kay Gatchalian, fake news ang aligasyon ng aligasyong 4Ps beneficiaries ang sanhi ng tinaguriang bill shock. Git ng kalihim, ang pagtaas sa singil ay bunsod umano ng pagmahal ng generation expenses ng Meralco at hindi dahil sa lifeline na subsidy para sa mga mahirap na consumer. Ipinaliwanag din niya na napakalit lamang ng konsumo sa kuryente ng karamihan sa 4Ps household dahil karaniwan ay electric fan at ilang bumbilya lamang ang gamit ng mga ito. Batay sa datos, nasa 135,411 na 4Ps household lamang ang kabilang sa Lifeline Rate Subsidy Program kumpara sa mahigit sa 8.11 million customer ng Meralco mula sa residential, business at industrial sector. Sinabi rin ni Gatchalian na bukas ang Department of Social Welfare and Development sa pagrepaso sa expanded Lifeline Rate Law basta't hindi umano may papasa sa ordinaryong consumers ang dagdag na gastos. Dagdag pa ng kalihim, kaya namang i-absorb ng Meralco ang subsidy bilang bahagi ng corporate social responsibility nito. O, tama naman, kaya nga nagulat nga, fake news daw. Yung binabanggit ng Manila na ang dahilan daw ng pagtaas sa singil sa kuryente ng Meralco noong Abril. Sa amin nga, magkano tinaas? Alam nyo, sa totoo lang marami tayong kababayan na nagrereklamo. Yung kanila mga kinikita, sweldo sa paghanap buhay na pupunta lang sa babayad ng bill sa kuryente ng Meralco. Maganda rin yung binabanggit ni Congressman Mark Cuangco, yung solar ay binabanggit niya nung nakaraan. Yung nuclear power plant. Kamangka daw ng ibang bansa, magkano lang yung mga kuryente ng kanilang binabayaran. Malaki daw tipid yung binanggit niya nung nakaraan nung sa dumalo sa isang ang tawag doon ay kapihan sa Manila Bay. Naging guest itong si Congressman Mark Cuangco. Ang sabi niya,
naniniwala siya at mga kasama niya doon sa pribadong sektor na napapanood ng paganahin ang Bataan Nuclear Power Plant upang makatulong sa problema sa mataas na singil sa kuryente. Ayon sa kanila, pinalala ng krisis sa produkto petrolyo ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa bansa. Ang sabi ni Congressman Mark Coangco, kinatawan ng 2nd distrito ng Pangasinan na dapat pag-aralan na ng Kongreso ang pagpasa ng batas upang mabuksan ang nabanggit na planta. Anya, hindi na dapat hintayin pa ang kakulangan sa supply ng kuryente bago kumilos ang gobyerno. Ginit pa ng kongresista na ang mataas na presyo ng kuryente ang isa sa mga dahilan kung bakit mas pinipili ng mga dayuhang negosyante o mamumuhunan ang ibang bansa tulad ng Vietnam, Thailand, Indonesia at Malaysia. Samantala, sumang-ayon din si Cecilio Pedro, ang dating Pangulo ng Federation o Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, na kailangang pagtuunan ng pansin ang paghanap ng solusyon upang mapababa ang gastos sa kuryente. Dagdag pa niya, hindi lamang sa mga consumer ang naapektuhan ng mataas na singil sa kuryente, kundi pati na rin ang mga negosyante. Kaya mahalagang makahanap ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya upang maiwasan ang pagkalugi ng negosyo. Sapul Sabado! Manila. Totoo yan, talaga sa amin, tumaas ng 5,000. Yung pangkain namin na mukhang nababawasan, napupunta lang sa pagbabayad ng kuryente. Uy, magandang gabi kay Nelson Malina. Magandang gabi, Manong. Belen Ledesma, magandang gabi. Ito, may nagpapabati nga pala nung nakaraan. Hindi lang natin nabati. Habol na natin. Kahit na huli na, pero habol pa rin. Diba, Kated Moreno ng Paranaque. At ito, nalista ko ba yun? Parang di ko nalista. Ito, Kadani Villanueva, magandang gabi po. Ito, meron din pa pinababati. Si Cristina Villarosa, Barangay Potrero, Malabon City. Magandang gabi po. Sabay na natin yung Team Tangos South Nabota City. Sila mapamilya Acuña. Mula ito kay JP Acuña. Sila Nanay Vicky, May Bolang, Arnie, Irene Acuña. Ito, Pamilya Reyes, Rowena, Pablito at Reinica Reyes. Pamilya Nicolas, si Jojo at Joel. Rosario Carrion at si Cari Perez. Karex Kayano, magandang gabi po. Siyempre, binabati rin natin si former NBI, si Judge Jimmy Santiago. Magandang gabi sa iyo, bossing. Ayan, si Judge Jimmy Santiago. Siyempre, si Police Brigadier General Andre Dizon. Aba, Kuya Boy, Major General na yan, ha? Si Police Major General Andre Dizon. Isa sa magaling na police naging district director ng Maynila yan, eh. Napakasipag. Galing ng Region 5 sa Bicol. Yan, tapos naging director ng PNPA. Mukhang kung di ako nagkakamali, malapit na rin mag-retiro to. Pero sana parang kasi ang birthday niya November 30. O di ba? November 30. Kaya sabagay, bata pa naman. Siyempre, ito, yung mga justice natin. Kamusta po kayo? Si Justice Maidas Marquez, magandang gabi po. Justice Japar de Mampao. Aba, si Congressman Kaador Pleito, Congressman Salvador Pleito ng Bulacan 6th District. Ang sakop po ng 6th District ay itong Norsagaray, Angat at Santa Maria, Bulacan.
Diba? Siyempre, kay binabatin na rin natin si Lisa Ramirez. Ate, ito na miss ko rin to si Major General Leo Paco Francisco, si General Paco. Naging CIDG chief yan, huling assignment niya. Nagretiro na rin eh. Ang dami nating mga kanilang magagaling na naalala ko rin siya, no? Si General Boyce Rosales. Na matagal ko na rin din nakikita na unang naging district director din yan, naging NCRPO. Yan, siyempre yung mga kilalang mga naging PNP chief, si General Asani Rason. Galing ng 1995, galing ng MPD, Police Maynila, Western Police District, Manila Police District. Naging NCRPO at naging Chief PNP, General Sani Rason. Retired. Magagaling na niya na general eh. Si General Aglipa din, magaling din na naging opisyal ng Philippine National Police yan. Kaya nga kita nyo, parang siya natin governor ng Cagayan. Governor ng Cagayan. Siyempre, ang mga ayan, ito pa, banggitin na natin to. Meron din mas magaling na bagong direktor ng Manila Police District. Aba, masipag. Ilang linggo pa lang siya. Hindi ko nagkakamali, mga 2 linggo pa lang. Umiikot. Mga palengke, pinupuntahan. Matataong lugar, pinupuntahan. Mga PCP, pinupuntahan, pinapasyalan ng mga pulis. Yan po si Police Brigadier General Arnold Santiago. Siya pa yung hepe ng Manila Police District. Masipag din. Pati pinabantayan niya yung Road 10, yung biniti niya, pinuntahan niya si doon para kasi Road 10 kasi 2% nakakasakop niya, kundi 2 ay 3. Pinuntahan niya si Lieutenant Colonel Ronald De Leon. Sa Pulsaba! Isa muna pong paalala, ang oras po ay 9:42 na. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Kasama ang nag-iisang man from Manila, Boy Gonzales. Sa Pool Sabado. Ang sabi ni Carlos Miranda Jr., ito, nagalit na si Carlos, oh. Ang trabahuin ng Meralco, umikot-ikot, tanggalin yung mga naka-jumper para hindi ipabayad sa mga legal na customer nila. Nako, nabuwisit na tuloy si Carlos. Totoo yan eh. Alam niyo po ba, maraming jumper. Ang nakikita naman natin na nag-ooperate sila, ipabalik-balik, ano po dapat? Kasi parang lugi naman yung nagbabayad eh. Yung iba, nakaw ng kuryente. Galit pa, matapang pa. Kamukha nung isang araw, may nagreklamo, natanggal na kaya yun. Yung sila mismo umaakyat sa poste ng Meralco para ikabit, mag-itap yung mga hindi nga lang makaporma yung mga kapitbahay kasi ayaw nila ng away. Ang problema dapat unang-una po yan. Pagka ganyan na may reklamo po, ang dapat na umaaksyon po dyan ay ang mga barangay opisyal. Tapos isumbong nyo po sa mga pulis. Pag ang barangay opisyal, malapit na nga yung barangay election eh. Kaya gusto nga ng iba, sana matuloy na. Sabagay palagay ko, tuloy naman po. Hindi pa naman po pinopospon yan. November 2 ang barangay election, SK, barangay at Sangguniang Kabataan election. Kaya yung iba nga, gusto nilang mapalitan yung kanilang chairman eh. Ito po dapat yan. Kaya nga, ayan, ang dapat ang pangunahing kumikilos dyan, lalo na yung mga nirereklamo ng mga illegal connection ng kuryente, nagja-jumper. Naalala ko pa nga eh. Dati may pinagawa, may inireklamo. Alam nyo, nagsumbong sa akin dati. Biro nyo, ang nirereklamo niya ay chairman ha. Sabi ko, totoo. Kasi sila daw ang gumawa ng bahay. Di kasabot ka rin na naglagay ng yun daw pinagawa sa kanila. Pati, hindi lang kuryente, pati tubig nga, ginajamperan. Ang dapat talagang kumilos ay mga barangay official. Kapag hindi po kumilos, kawawa naman yung legal na nagbabayad. Nako, talaga naman. Lalong-lalo na po ngayon, sobrang laki. Margarita Guevara, good evening po from Pampanga. Di ba tama yung Carlos Miranda Jr., Leo Habares, dyan sa Palawan, Puerto Princesa City, Palawan, Lolit Maribeles, ng pabati raw ang kanyang apo, si Candice Amara. Candice, magandang gabi po. Nelia Gabiola, magandang gabi po Kuya Boy. Pakibati naman po ng advance happy birthday. Happy 5th birthday ang aming apo na si Ken Marco Beluya Romero. Aba, ng Lucena City. Ay, happy birthday. Dami may nag-birthday Ay, si Sunny Cruz. Roberto Cruz ng Sampaloc nung May 7. At happy Mother's Day po lahat ng nanay. Kamusta na po kayo? Bukas yung mga anak asikasuhin at pagsilbihan ang ating mga nanay. Pagsilbihan ang ating mga nanay kasi Mother's Day. Lolit Maribeles, salamat po. Ayan, Corazon Pamoso from Bago City. Carlos Miranda Jr. Ang sabi ng Meralco, delikado daw ang solar. Mas delikado nga yung mga spaghetti wire na nakasabit sa poste. Totoo po yan, nasa Maynila lang napakarami pa rin. Napakarami pa rin mga
yung spaghetti wire, yung nakaraan, nag-operate sila sa Intramuros eh. Ang dapat dyan ay tuloy-tuloy. Parang para lahat maayos na. Kasi pagka spaghetti wire, nagdudulot pa yan ng sunog. Carlos Miranda Jr. Yan ha, kita nyo. Tama yung mga yung mga advice ni Carlos Miranda Jr. Yan. Si Unica Ko, good evening po Kuya Boy from San Jose del Monte, Bulacan. Sabi ni Carlos Miranda Jr., minsan yung iba kaboy, kinukonsinti ng ibang barangay kasi yung outpost naka-jumper din. Sa Maynila lang dati. Nung pag-upon ni Yorme noong 2019 may giniba nga dyan, barangay outpost eh. Pero yung ibang barangay hall, hindi naman lahat yung ibang barangay hall, yung iba jumper din eh. Nakatap sa kuryente at naka-aircon pa. ang problema niyan, yung illegal na nagbabayad ng bill ng kuryente, lugi. Samantalang yung iba, nakaw ng kuryente. Ay siyempre, hindi lang po yan dyan sa mga lugar na yan. Subukan nyo ang mga palengke. Yan, sa Divisoria, Blumentritt, Quiapo, ang dami niyan. Palagi ko hindi lang sa Manila, napakarami yan, iba't ibang lugar. Marami yan sa mga palengke. Nakakailang tanggal sila, tatanggalin yung wire. Ang gagawin kasi ng mga nagja-jumper, bibili ng wire. Kaso yung iba, inahabol nila yung wire kasi mahal yung wire eh. Dapat talaga, bantayan, parehas naman, para hindi naman masama ang loob ng talagang liga na nagbabayad. Kami nga, tumaas na 5,000. Di ko alam kung kanino ako mangungutan tuloy. Hindi, konting lang, sobra talagang, alam nyo, nasa krisis pa tayo. Nagmamahalan yung mga, kita nyo hindi pa nga nagkakatapos yung problema dyan sa gitna silangan eh. Sa Middle East. San Francisco. Pagka yan, biro nyo, sabi nga nila, hindi na raw bababa yung kuryente. Hindi na may babalik sa dating 60 pesos. Parang ang pera. Nelson Malinaw, magandang gabi po. Yan. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Mahalin ang nanay habang buhay pa. Habang buhay pa. Sabi ni Carlos Miranda Jr. Tama yung Carlos. Yung iba, Carlos Miranda Jr., yung iba sa Tondo, libre tubig at kuryente. Dati, pati cable, libre. Alam niyo, dati, yung cable, yung mga, magagaling yung mga, pagka, yung mga cable, halimbawa, tinatap din nila eh. Ayaw, talaga naman. Basta tayo, legal tayo dapat, parehas. Para wala tayong kasi pagka ninanakaw natin, parang kahit hindi tayo nahuli, masama yun magnakaw. Hindi ka mukha sa gobyerno, kita nyo, pag nagnakaw sila, bilyon. Ano ba ang petsa na ngayon? Ang sabi, December, maraming makukulong eh. Wala mukhang sabi ko nga, hanggang ngayon, di pa nila mahuli-huli. Kapapano yan? Dapat siya magtuloy-tuloy at matindi po Baka kala nyo po nalilimutan ng taong bayan yung pagnanakaw, bilyon, halos trilyon nga ilan yung magkano yung nawala. Hindi po nila nakakalimutan niya kasi po lahat po na nakakausap ko, ang tanong, hanggang kailan sila mapaparusahan? Di ba? Hanggang kailan po sila mapaparusahan yung mga nagnakaw ng pondo? Bilyon-bilyon, nako. Wala pang
Naku, may mga nakulong, pero marami pa dapat makulong. Yung mga, kita niyo, mayroong mga dating district engineer di ba? Na umamin, no? Magkano sinuli niyang pera? Ang titindi ng mga yan. Sa bagay, yung kailan po nabulgar yan, totoo lang, dati na po yung ganyan na ugali ng mga tiwali. Sa yung para bang ganun-galon na lang, parang wala. Ang sarap magnakaw sa pera ng gobyerno. At dapat talaga dyan ay magbago na tayo. Kawawa naman yung Pilipinas. Naku. Ito, hayabol ko na to. Ihabol ko na to si Gael Ize. Okay lang, hindi sila makulong basta matupad lang yung wish ni Kara. Ay, nako. Ayan, basta wag kayong wag tayong mawala ng pag-asa. Sana ang kamukha nito, yung si Senador kanina bumulaga yung warrant daw ni Senador Bato de la Rosa. Hindi naman wala naman daw sabi ng International Criminal Court. Ayaw silang maniwala diyan kasi parang kay Pangulong Duterte din di ba? Dapat talaga kung dapat malitis sila dito sa Pilipinas. Ay, nako talaga naman. Di ba, wag tayo mawala ng pag-asa. Tuloy lang buhay. Ingat tayo lalo na po yung mga senior Alam niyo po ba ay talagang sa araw, talagang wag basta-basta lalabas. So, sobrang init. Nakakahilo. Kahit malakas ang katawan mo, nakakahilo pagka lalabas ka sa umaga. Kaya kailangan mag-ingat po, lalo na po ang mga senior at mga may mga sakit. Smile, though your heart is... Salamat po ng napakarami sa lahat ng sumubaybay. Hanggang sa next Saturday, 9 to 10 po. Mag-ingat po tayong lahat. Sa pangalan po ni Kyle Bullas, ni Jeric Barreto, sino pa? Si Billy Domingos, Het, Melvin Donato, ako po si Boy Gonzales. Antabayanan niyo po ang programa ni Lakay Ray Sibayan. Ang Gabi ng Misteryo. 9:57 na po.